Nako, eto na mga kaubayan, paldo na. Paldo na naman sila. Boto versus impeachment, bayad na. Luestro umangal, hindi totoo yan. Nako, patungkol po riyan ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ito, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin po natin to. Nako, ito pong kilalang kilala niyo po ito mga kaubayan, isa rin po ito sa bumabatikos kay President Sara Duterte. Pero sa pagkakataong ito, iba po ang kanyang kalaban ngayon. Ang kalaban niya po ngayon ay si Congressman Erice. Sabi po dito ni Zia Alonto Adyong, kung hindi lang Ramadan, baka sumigaw na rin ako. Kasi binabatikos niya ang pinsan at anak ng Pangulo ng Pilipinas. Aba, isipin niyo yan mga kaubayan. Oo. Si Representative Zia Alonto Adyong pala ay naglilingkod lang sa presidente, sa pinsan ng presidente, sa anak ng presidente. As long as kamag-anak ng presidente kailangang ipagtanggol ni Adyong, di ba? Pero teka lang mga kaubayan. Mukhang may tama, may tama dito si Adyong kasi pag ikaw ay namalitahan, talagang ikaw ay kailangan pumuda, tumahol, kahit alam mo ng mali. Di ba? Ano ngayon kung pinsan at anak ng Pangulo ang binabatikos kung may basihan naman? Di ba? Hindi porket pinsan at anak ka ng Pangulo ay hindi ka na pwedeng batikusin. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan. Sabi po ni Hype Mia, Defender of the Brooks. Ayan, sabi naman po dito, masakit siguro kasi totoo. Maawa naman kayo sa taong bayan, ang mahihirap ang naiipit sa mga ganitong sitwasyon imbis na magtulungan kayo para sa maayos at naikabubuti ng lahat. Kayo lang nakikinabang. Ayan na. Sabi po dito ni Taya Manding, tapos na ang Ramadan, so sana magdebate ulit sila. Pwede na sumigaw si Zia Adyong. Ayan. Sigaw ka na, Adyong. Sabi po dito ni Sami Palisok, mas tanggap lang ng ala sa buwana wa ta'ala, brother. Kung makikipagtulungan para lutasin ang korupsyon, alalahanin mo, nagfa-fasting tayo para gumawa ng kabutihan. Iba kasi yung pagpa-fasting no? Ni Zia Adyong. Ayan. Ramadan pala, bakit ka nagko-comment ka pa, di ba? Dapat manahimik ka muna for peace, di ba? Kung lahat, fasting ka sa lahat, di ba? Kung talagang you are for your religion, no? Ako, I really respect, no? Yung ang mga Muslim, kasi marami rin naman Muslim dito talagang marami sila mga kabayan, kahit saan makikita mo. Anywhere, no? In the Philippines, meron talagang mga Muslim at mababait naman po sila mga karib natin. Pero, no? Meron talagang mga Muslim tulad ni Zia Adyong, no? Tulad din ng mga Kristiyano, meron talagang mga pasaway. Oo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karib natin na si Adyong ay naglilingkod pala dito sa pinsan at anak ng Pangulo ng Pilipinas, ano? Hindi pala sa kanya mga constituent. Ayan mga kaubayan. Eto, bago po natin i-play yung video mga karabin natin, eto pasadahan muna natin itong isa pang balita na kung saan talagang magugulat kayo. Aba, bakit hindi tayo magugulat? Eto po ang balita. Resulta ng ICI ibinahagi ni Representative Asedre. Napatunayang hindi sangkot si Romualdez sa flood control. Ayan na. Sinong pinagloloko ninyo? Pinagloloko-loko. Pinano ba? Pinagloloko-loko
Basta sinong pinagloloko ninyo? Anong lolo? Lolo ko. Ayun. Niloloko. Ayan na lang. Niloloko ninyo ha. Sinong niloloko ninyo? Ha? Lahat ng Pilipino alam kung sino ang mastermind. And it is based on facts. And it is based on the statement, no? Sa sinasabi ninyong totoong mastermind na si Saldico. Ha? Wala na tayong balita kay Saldico, mga kabayan. Ano kayang nangyari, no? Ha? Totoo bang hinahanap nila si Saldico or sige, baka nga palabas lang ni Saldico yun eh, no? I mean, wala na tayong narinig. Diba? Sayang naman kung wala na si Saldico, diba? Kasi siya po talaga ang magiging susi sa lahat ng ito eh. Bukod sa 18 Marines, diba? Kasi ang magpapatunay sa 18 Marines, no, si Saldico. Then, vice versa, no? Para madiin talaga itong mga hinayupak na mga tumanggap ng maleta. Nako, ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Dong Abate, That's why ICI created to clean Romualdez and BBM names. Not only ICI, even the BRC, no? The Blue Ribbon Committee ng Senate. Kaya nga pinalitan si Senator Rodante Marcoleta ni Lacson to clean, no? Romualdez and BBM, no? Tingnan nyo kung paano natin nasabi yan. Kasi di ba yung dalawang testigo ni Lacson na nakatakip ang muka, di ba? Supposed to be testigo yun to idiin si Romualdez. Pero hindi eh. Itestigo pala yun para ipakita sa buong Pilipinas, sa buong Pilipino, no? Sa buong mamamayan na malinis pala si Romualdez. Tingnan nyo na yan. Di ba? Sabi naman po dito ni Faithful Navigator, ayan. The hell will break loose in 2028. Many rats will scamper to safety and dig deep into their burrows to avoid falling prey to the mouse. Expect scoundrels to jump ship to find safe refuge. This could be the real reckoning. Ayan. Malapit na yan mangyari, mga kababayan. Talagang magtatakbuhan kayong mga inayup. Magtatago itong mga... I don't agree, no? Dito kay Faithful. Sinasabi niya, ina-identify niya na mga rats daw, mga mouse, rats, no? But it's not. Mga buhaya po mga ito eh. Hindi mo masasabing mga rats ito. Hindi mo masasabing mga mouse ito. Ito po mga dambuhalang crocodiles. Yeah. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kabayan sa paglinis ng ICI sa pangalan ni Romualdez at ni BBM sa investigasyon ng flood control scam. Just comment down below mga karapin natin at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. Pinag-uusapan na ngayon sa social media ang umano'y kumakalat na balita na mayroon umanong iilang kilalang tao na planong bilhin ang boto ng ilang membro ng Kamara upang tuluyang maipasa ang impeachment case na kinakaharap ngayon ng pangalawang Pangulo ayon sa isang interview na ginawa ni Committee on Justice Luis Tro ay dito pinabulaanan nito ang mga paratang. Aniya wala umanong ganitong pag-uusap sa Kamara. Ginagawa lang. Ang problema dyan, may magnanakaw bang umamin? Mga kababayan, ito po ang itatak natin sa ating isipan, okay? Sa ating kokote. Wala pong kawatan na umamin. Okay? Kahit nga yung humiram lang, kahit kayong umutang ng pera, di ba? Kung hindi pa sisingilin, hindi pa aamin. Nako po mga kababayan, yan ay walang iba kundi si Luestro, mga karubyo natin. Lamang umano ng mga kongresista kung ano ang nakasaad sa saligang batas sa kasong impeachment. Samantala nagsalita na rin ang isang membro ng Kongreso na kung saan ay nanawagan ito sa mga mamamayan
nakausapin ang kanilang kanya-kanyang representante sa Kamara upang hilingin na huwag bumoto sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Anya na dapat marinig ng bawat kongresista ang boses ng mas nakararami at ngayon sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez na nakahanda na umano ang kanilang kampo laban sa mga kongresista na buboto upang mapatalsik si VP Sara. Anya nasisiguraduhin ng kanilang kampo na hindi na mananalo sa susunod na eleksyon ang mga kongresista na boboto laban sa pangalawang Pangulo. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang answer ad cotellam si Vice President Inday Sara Duterte diyan po sa Committee on Injustice ng House of Representatives. Alam mo ninyo, ano po ba yung unang-una, ano po ba yung Tama po ba yung narinig ko? Ha? Parang narinig ko Committee on Injustice. Hindi na po Committee on Justice. Kung di injustice na po mga kababayan at mga kababayan. Hindi na Committee on Justice ng House of Representatives, kung di injustice po ang nangyayari dyan eh. No? consolidated verified answer ad cotellam? Yung abogado ko, ano-anong termino, Subukan nun nating pasimplihin. Let me try to break it down in the simplest manner available and possible so that all of us, again, we will be guided, will be informed, at makaburing kayo ng inyo pong opinion na intelihente at base sa tamang impormasyon. Yung ad cotellam, ibig sabihin po nun, with an abundance of caution, na sobrang ingat. Yung sinagot po niya, ang ibig lang naman pong sabihin noon, ay hindi niya winave ni VP Inday Sara yung kanyang karapatan na mag-participate diyan po sa ginagawang hearing ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Hindi po siya nag-waive ng kanyang participation. In fact, with the filing of her consolidated verified answer ad cotellam, she ensured her participation. Siniguro niya, nakasali siya diyan sa gagawing pagdinig ng Committee on Injustice ng House of Representatives, pero hindi po nangangahulugan na tinatanggap niya yung authority or jurisdiction ng Committee on Injustice na magpatuloy sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya. Yung ad cotellam, ibig lamang pong sabihin niyan, beat niya yung deadline, hindi siya in default, kasali pa rin siya at dapat notified siya every step of the way na gagawin ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Pero hindi niya tinatanggap na meron pong otoridad ang Committee on Justice na dinggin yung House Show na impeachment complaint laban kay VP Inday. Ang nangyayari po kasi dito, imayin po natin sinagot po ito ng kanyang mga abogado. Doon po sa number 2 pa lamang, malinaw dito na yung complaint ng mga complainant, di ba, ay pawang conjecture, speculation, or conclusion of fact and law. Ano pong ibig sabihin nun? Conjecture at speculation. Haka-haka lamang po ito ni Laila de Lima, yung mga aligasyon niya, yung mga sinasabi niya. Haka-haka lang po ito. Ang impeachment po is a constitutional mechanism. Ang impeachment is a constitutional process. Kagaya po ng ating tinalakay in the past. Pag kayong makikinig sa mga nagsasabi na ang si Airur Quiola, jogging tayo sir sa Ateneo de Manila grounds. For power. Yeah, I always do that. Maraming salamat. Maraming salamat. So ito nga haka-haka yung nagiging basihan ng ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice ng mababang kapulungan. Malinaw po iyan. Conjecture, speculation, ibig sabihin, entong kutsero, chismis, marites. But just the same, nagsumiti po ng consolidated verified answer ad cotellam si Vice President Inday Sara Duterte. Kakahulugan lamang na hindi po niya winave yung kanyang karapatan
na maging bahagi at ma-notify every step of the way sa ginagawa at gagawing pagdinig ng Committee on Injustice sa Mababang Kapulungan. Subalit, hindi niya tinatanggap yung authority ng Committee on Injustice ng House of Representatives na magpatuloy sa pagdinig dito sa House Shao na complaint laban sa kanya. No? Parinig din po ninyo yung palagi ang sinasabi. Sabi ko kasi dito sa paragraph 3 ng tugon po ni VP Inday Sara, wala pong pahayag ng ultimate facts. Absent any statement of ultimate facts, there is nothing for the respondent. Sino po yung respondent? Si VP Inday Sara. Wala daw pong sasagutin at isasagot si VP Inday Sara. Tama. Bakit? Hindi ka pwedeng sumagot sa isang complaint na haka-haka. Alam mo ninyo, yung mga abogado, yung mga law student, yung mga hukom, lalo na yung mga piskalya, yun nga pong probable cause inangat na eh. Diba? Dapat po, pag nag-file ka ng kaso sa piskalya ngayon, kailangan meron ng certainty of conviction. Na mataas yung certainty na conviction. Bakit po inangat? Kasi yung ang nangyayari dati, sige na, i-file mo na lang sa korte. Anyway, may hearing pa naman. Kahit po ito'y harassment, kahit po'y base sa haka-haka, kagaya po nitong complaint laban kay VP Inday, natutuloy po ito sa korte. Ngayon po binago yung kinakailangang pruweba diyan po sa preliminary investigation sa ordinaryong kaso sa piskalya. Kinakailangan may certainty of conviction na pag wala yan, dismiss. Ganon din po dapat dito sa impeachment complaint. Bakit? Impeachment complaint, wag ho kayong maniniwala na it's just purely political. No, it's not. And it was made very, very clear in the decision penned or written by Senior Associate Justice Marvic Leonen na ang impeachment process po ay is a constitutional process. It's a constitutional mechanism na dapat rinirespeto ang Bill of Rights, specifically, particularly, yung right to due process every step of the way. Malinaw po yan sa naging desisyon ni Chief Justice tuloy. Malay mo, ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yung ultimate facts sa pinag-uusapan, yan po yung yung bagay na ginawa mo that would amount to a crime. Ang sinasabi po ng tugon ni VP Inday Sara, wala ka namang statement of facts. Ano ang sasagutin ko? Hindi ako pwedeng sumagot sa haka-haka. Hindi ako pwedeng sumagot sa kwentong kutsero na inilalako ng mga nagtutulak na impeachment, yung mga banal-banalan, yung mga masasamang itlog o elemento na napapabilang sa CBCP. So yan mga kababayan, ano po ngayong opinion, reaction patungkol po dito, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat.